Mga kaibigan, meron sana akong paparating na panibagong video, kaso nauglot siya dahil may nangyaring di maganda sa ginawa kong battery pack na 12 volts. Kung mapapansin nyo dyan sa video mga kaibigan ay buo na siya at balak ko lang sana ibahagi ang mga benepisyo kung bakit kailangan nyo ng ganitong klaseng battery pack at solar power. Yung time na kailangan ko na siya i-review mga kaibigan, ganito naman nangyari. Nasunog lahat ng battery, umapoy siya at syempre pumutok yung mga battery, no? Nasa safest place naman siya na nangyari to. So kinuha ko siya, yung nag-stop na siya nag-burn. So yung dahilan kung bakit ay doon na lang sa dulong part ng video mga kaibigan. After masunog nung battery pack ko mga kaibigan ay pinili ko yung mga goods pa na battery at ito binalutan ko ng electrical tape at ititesting ko na. Kaibigan, ito na yung battery. Tapos ko na siya hihinang tsaka electrical tape ang ginamit ko. Kasi nakita nyo doon sa mga picture kanina ay umusok yung yung mga battery ko kasi bumaksak yung pinaka BMS. Mataas yung pinagbaksakan at syempre nag short circuit siya at nagtuloy-tuloy na yung usok hanggang sa pumutok na yung mga battery. As in pumutok yung battery talaga. So ito yung natira. So ilang piraso lang to. Yan. So ilang piraso lang yung battery. Siyam. So iti-test natin kung okay pa ba. Kasi hindi ko to tines eh. So naghinang lang ako. Ayan kalat ko pa dyan. Tapos may tira pa ako doon dalawa. So test natin. Lagay natin dito. At ito yung multimeter dito ko ilalagay para makita nyo mga kaibigan. So yan, kitang kita nya. Dito sa baba one cell lang to mga kaibigan. Unang group ng cell, pangalawang group ng cell, at pangatlong group ng cell. Yan sorry di pala nakikita. So pag dito ko nakita yan ulitin ayan. So lahat naman sila 4 volt. So i-continue ko na yung pag-assemble dito. Lalagyan ko na siya ng BMS. So before pala nun iwanan ko muna to na mga ilang oras kasi magbabalance pa yung lahat ng battery. Kahit hindi na i-charge, yan na lang ganyan. Tapos magbabalance pa sila yan. So hintayin na lang natin kung ilang volts pa yung natitira talaga. Kung magbabalance pa rin siya o hindi na. A few moments later. Ito na siya mga kaibigan, nabuo na siya. Ayan. Nilagyan ko ng electrical tape, tapos nilagyan ko ng box yung ilalim nito na makapal. Binalot ko ng electrical tape. Ayan, kung mapapansin nyo. Balot na siya ng electrical tape. Kahit anong karton lang, basta yung mga karton na ganito, kaya ganito. Ayan, pinagamitan ko yung sa katol. Ayan. Tapos, check natin yung voltage niya. Ngayon ko pa lang to i-check mga kaibigan. Ayun, meron na siyang 12.2. Lapit ko lang.
So malabo lang eh. Ayan. Yan. 12.2. Yan. So yan yung output niya. So ang gagawin ko rito is i-drain ko siya. I-drain ko tapos i-recharge ko. Pero yun ang sa susunod na video na lang kasi ay papaliwanag ko lang kung bakit nangyayari yung mga pag short circuit tsaka yung pagsabog ng battery. So ganito yan mga kaibigan, ano. Una sa lahat ay hindi ko na mapoprotektahan o di na natin mapoprotektahan ito. Mabasa to, ma-short to, or bumaksak to, yun na yun. So ang gagawin na lang natin dito pag may ganito tayo, i-save natin siya, no. Yung sa akin kasi nasa ibabaw lang ng table, although safe naman siya doon sa pinaglagyan ko nito, pero eventually nahulog siya. Ang rason ano kung bakit, siguro matatawa kayo sa ibibigay ko na rason, is yung pusa. So meron kasi akong alagang puting pusa na natulog doon sa table within the battery. So yung pagtayo niya, yung pagtayo ng pusa, umalis siya, nadali niya yung battery. So nahulog yung buong battery sa floor. So ang height niya is siguro nasa, tansya na lang natin, nasa 4 feet and a half, no. Medyo mataas-taas na rin yun. Tapos tumama tong board na walang protection, yung ibabaw pati yung sa likod. Ayan, no. Ito meron na to kaya nakaangat na. Ito talaga flat na flat dati. So yung buwaksak siya, at dahil dalawang BMS yun, ayun, na-press siya siguro hanggang doon sa kaloob-looban ng battery. Ayun, nag-short siya. At yung pag-short na yun within siguro mga 10 minutes, kasi delikado nga lang yung nangyari kasi tulog ako nito. Yun man nangyari yung kanina. Tulog ako tapos may gumising sa akin na yun nga, umuusok niya yung tulugan ko, umaapoy na pala. So yun, ang best way na gawin is kung mahahawakan nyo pa yung battery, hawakan nyo pa doon sa hindi siya umaapoy, o kaya magbalot kayo ng tuwalyang makapal, i-ano nyo yung apoy, okay, kasi yung apoy una niya nandito. So dahil sa nag-short na siya, nag-short circuit na siya, nagtuloy-tuloy na, umapoy na to. Nandito na, nasa internal damage na siya mga kaibigan. Umapoy yung ganito, nasa loob na siya. So hindi na po kaya ng tubig yun o kaya ng fire extinguisher kasi nasa loob na yung problema nandito na. So lalong lalo na wag yung bubuhusan ng tubig yung mga ganitong battery kasi yung lithium ion ay nagre-react po sa tubig, lalo siyang puputok. I-research po yun sa Google, meron po yun paliwanag kung bakit. So hindi ko na ipapaliwanag dito kasi hahaba tayo. So yun, search yun sa Google, lithium ion reacts on water, lalabas yun. Masyado siya combustible. Huwag niyong bubuhusan ng tubig kapag ganitong battery ho. Okay? So, ayun. Ang masasabi ko, kahit may protection board na siya, once na ito ang tumama sa floor na may ganung kataas, 4 feet and a half o kaya 6 feet, ang taas ng babagsakan, basta maunat to, ma-press down siya, tapos na ang battery mo. Kaya ang the best na gawin, lagyan siya ng pagitan. Yan nakaangat siya Yan, sana nakikita, malabo lang yung camera hindi siya makapag-focus. Yan, malayo siya. Yung mga terminal niya, lalo na yung sa gitna, nakaangat. Kahit maganon siya, kahit bumagsak ulit, maganon siya, at least ang mauunang masusunog ito, gumamit na rin pala ako ng maninipis na wire.
Kailangan focus ko lang. Ayaw. Basta maliit na wire yan. Okay. Maliit lang siya. Kasi kapag may internal damage siya, iinit yan eh. Tapos matatanggal yan. Dapat matanggal yan. Ganitong wire ang gamitin nyo. Isa na ba yun? Mga ganito. Ito ay zoom out ko muna. Ayan, naka-zoom out na pala. Ito ay 22 gauge o kaya 21 gauge. Yan. Depende sa gagamitin nyo. Basta manipis. Yan. Okay lang to. Normal na kapal lang. Ayan o. Ayan. Tapos wala siyang fuse. Magpo-fuse kayo dito na. Kung ano man yung salpak nyo, i-fuse nyo. Mas maganda. Yan. Okay na siya. Okay na yung ibang battery. Tapos yung ibang battery is natapon na. So, be careful na lang sa mga gumagamit ng lithium-ion battery. Ingatan natin na wag to mababagsak ng mataasan kasi magkakaroon siya ng internal damage. Mahirap apulayin yung internal damage. Kailangan nyo siya ilayo. Ilayo nyo siya. Ilabas nyo siya ng bahay. Hayaan nyo pumutok. Hayaan nyo pumutok siya. Huwag nyo bubuhusan ng tubig. Okay? Huwag nyo yung bubuhusan ng tubig. Huwag nyo sayangin yung fire extinguisher nyo kasi walang mangyayari doon. Kasi nasa loob yung problema. Hayaan nyo siyang pumutok. Hayaan nyo siyang umusok. Basta hayaan nyo lang. Huwag nyo rin hahawakan. Pag umusok na to, ito, pati dito, uusok na, magbubutas yan dito sa likod eh. Ito negative na to. Bubutasin na yan ng apoy. Pag umusok na yan, huwag nyo na siyang hawakan kasi sasabog siya. Okay. Ayun. Ayan lang ang update ko sa inyo mga kaibigan na mag-ingat sa lithium-ion na battery. Okay lang kung naka-lead acid kayo ngayon. So, hindi pa rin natin masasabi. Ang problema naman sa lead acid naman, pag nagkaroon siya ng internal damage, putol lahat. So, wala ka na mapapakinabangan doon. Unlike sa lithium-ion, mga pira-piraso yan eh. Mga individual cell yan eh. Ayan o. Mahihimay mo pa. Kaso sayang din naman, syempre. Mahal din yun. So, ayun lang mga kaibigan. Maraming salamat sa inyo. So, hanggang sa muli na video. Magbabay na muna ako mga kaibigan. No? So, okay na yan. Okay na yung main terminal. Okay. Parehas dito. Okay na tayo.